Ka-Express, buong mundo kinikilabutan. Alexandra Alex Ayala, ang Pinay prodigy na muling maglalaro sa Sergio WTA 125, ay hindi na lang lone top 100 representative ngayong torneo. Napapalibutan siya ng mga elite seeds na magpapainit sa bawat round. Sa mismong draw, nakalistya bilang number 4 seed, WTA number 58, habang ang top 3 seeds na susubok sa kanya sa lead of China ay sina Eva Jovic, number 1 WTA number 37, that's Jana Maria, number 2 WTA number 44, at Susan Lamens, number 3 WTA number 57. So, ibig sabihin, ibang klase ang level ng competition kumpara sa Jingshan kung saan siya ang lone top 100 player. Ngayong game day, laban kay Katarzyna Kawa, malaki ang pressure pero malaki rin ang pagkakataon. Hindi biro ang opponent na may veteran craft at nagpanalo na kontra kay Alex dati. 1-2-0 para kay Kawa mula Templeton 2022. Pero iba na ang context ngayon, ibang kondisyon, ibang momentum, at ibang seeding dynamics na pwedeng mabukas ng upset door para sa Pinay. Si Alex ay dumarating na may momentum matapos ang sulit showing sa Jingshan, pero pagod at mabilis ang schedule ang malaking factor, kaya expect script na puno ng tactical na adjustments at mental testing. Tingnan natin ang ibig sabihin ng stack seeds. Eva Jovic, bilang top seed ay may kakayahang mag-control ng pace at mag-bombard ng winners. Jana Maria naman ang veteran na gamit ang slice at court IQ para magbagal o magbilis ng rally. Susan Lamens ay isang aggressive mover na kayang mag-dictate from the baseline. Lahat sila ay pwedeng humadlang sa path ng mga lower seeds at bawat isa ay may kanya-kanyang threat profile na kailangang paghandaan ni Alex kung balak niyang mag-run deep. Ang draw mismo ay nagpapakita na hindi madali ang ruta. Bawat round may big name na pwedeng gumiba ng momentum. Pero, eto ang twist. Sa Jingshan, si Alex ay nag-shine bilang lone top 100. Ngayon, siya ay kasama sa isang napakalakas na grupo at may mas maraming pagkakataon na ipakita niya na kaya niyang tumapat at umangat laban sa mga elite. At kung may papakita niya ang kanyang lefty angles, drop shots at kakayahang mag-shift tempo, may malaki siyang tsansa na mag-upset muli. Sa kabilang banda naman, ang stack seeds ay nangangahulugang walang madaling laban, isa lang ang mali at pwedeng matapos ang one. Well, sa madaling salita, ibang level ang Soju. Hindi na solo spotlight si Alex, ngayon ay bahagi siya ng high-stakes battleground kung saan bawat match ay may malaking implication para sa ranking at confidence. Watchlist para sa mga fans, si Alex kontra Kawa round of 32. At kung makatawid siya, posibleng sumalubong ang isa sa mga big three sa susunod na rounds. Ka-Express, handa na ba kayo? Ito ang klaseng tournament na pwedeng magpatunaw ng expectation. At si Alex ang isa sa mga pangalan na pwedeng mag-init sa buong Suju. Alexandra Alex Ayala, muling gumugulat sa China. At ngayong pagkakataon, mas mabigat at mas malalim ang laban na kanyang papasukin. Kasama siya ngayon sa Suju WTA 125, isang torneo na mas loaded kesa Jingshan, kung saan siya ang nag-iisang top 100 player. At ang pagkakaiba ngayon sa Suju, 4 na top 100 players ang nasa draw at kabilang dito ay mismo si Alex. Si Alex ay kasalukuyang nasa number 58 sa WTA rankings, ay nakasit bilang number 4 sa torneo, pero hindi siya nag-iisa sa spotlight. Sa ibabaw niya, nag-aantay ang tatlong elite player, Eva Jovic ng USA, WTA number 37 bilang top seed, Jana Maria ng Germany, WTA number 44 bilang number 2, at Susan Lamens ng Netherlands, WTA number 57 bilang number 3. Para bang isang mini battleground ng top 100 stars at bawat isa ay may armas at diskarte na kayang pahirapan ang sinumang makakaharap nila. Kumpara sa Jingshan WTA 125, kung saan malinaw ang spotlight kay Alex bilang tanging top 100 entry, ngayon ay mas mataas ang stakes. Hindi na lang siya ang inaabangan, kundi party siya sa isang grupo ng mga seeded stars na pwedeng magpasabog ng eksena. Ang pressure, mas malaki. Ang tsansa, mas kapanapanabik. At ngayong round of 32 match kontra Katarzyna Kawa, agad na sinusubok ang kanyang determinasyon.
Well, kung matatandaan, may unfinished business si Alex kay Kawa. Noong 2022, sa Templeton, California, natalo si Alex sa kanilang unang head-to-head. Well, sa madaling salita, 1-0 ang lamang ng Polish veteran sa kanilang rivalry. Kaya ang laban ngayong araw ay hindi lang basta panimula ng torneo. Ito ay redemption match, pagkakataon ni Alex na burahin ang nakaraang pagkatalo at patunayan na ibang klase na siya ngayon. Si Kawa, bagamat hindi top 100, ay isang seasoned competitor na kayang magdulot ng sakit ng ulo sa mga seeded players. May diskarte, may karanasan at marunong mag-eksperimento ng rally para guluhin ang rhythm ng kalaban. Pero advantage ni Alex ang kanyang momentum mula sa Jinshan Run, kung saan umabot siya sa semifinals at nagbigay ng matinding laban. Kahit short turnaround ang schedule, dala niya ang confidence na kayang makipagsabayan at makalaban ng mas mataas na rank players. So ang narrative ay malinaw. Sa Jinshan, si Alex ay nagdala ng bandera ng top 100. Sa Suzhou, kailangan niyang ipakita na hindi aksidente ang kanyang ranking at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang seeding laban sa mas mabibigat na threats. Ang bawat round ay magiging mas mahirap dahil sa likod ng laban niya kay Kawa, nag-aantay pa sina Maria, Lamens at posibleng showdown kontra Jovic. Ka-express ang laban na ito ay higit pa sa isang ordinaryong game day. Ito ay simbolo ng pag-angat ni Alex sa mas mataas na entablado ng women's tennis. Kung paano niya haharapin si Kawa ngayong umaga, ay magsisilbing blueprint ng kanyang kampanya sa Suzhou. Redemption, confidence at survival, tatlong salita na magdidikta kung gaano kalalim ang mararating ng ating Pinoy pride sa torneo. Sisilipin naman natin ang mismong dynamics ng kanyang laban kontra Katarzyna Kawa at kung bakit ito mahalaga hindi lang para sa kanyang kampanya, kundi para sa kanyang patuloy na pag-angat sa WTA circuit. Unang-una, ang style of play ni Kawa ay ibang-iba kumpara sa mga kalaban ni Alex sa Jinshan. Kilala ang Polish veteran sa pagiging crafty player, gumagamit ng mahabang rallies, strategic placement, at off-pace shots para guluhin ang mas batang kalaban. Noong 2022, ito mismo ang naging dahilan kung bakit nahirapan si Alex. Sa kanilang unang head-to-head sa Templeton, hindi siya nakahanap ng paraan para basagin ang rhythm ng Polish player. Pero ibang Alex Ayala na ang haharap ngayon. Sa nakaraang 2 taon, nakitaan siya ng remarkable improvement sa kanyang fitness, mental toughness at lalo na sa kanyang shot selection. Kung noon ay umaasa lang si Alex sa kanyang aggressiveness at natural baseline power, ngayon, mas matured na ang laro ni Alex. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.